Anyong mga kabusan, for today's video ay magbabiyahe nga tayo para sunduin ang aking mag-ina sa Quirino Province. Bale, kaliligo ko nga lang dito mga kabusan at dino-double check ko na nga ang aking mga dadalhin kila Mrs. habang kausap ko nga siya. Pasalubong ko kila mama at papa dahil medyo marami naman kaunti yung munggo namin dito sa bahay kaya nagbigay nga din si mama ko dito para sabihanan ko at sabay na din sa dadalhin ko mga kabusan. Balay hatid nga lang ako dito ni Ingak ang bunso naming kapatid sa Bangged Terminal. Ako ang nagdrive palabas ng barangay namin nang may checkpoint sa may labasan papunta ng Bangged Terminal. Kaya nagpalit at siya na nga ang nagdrive. Wala pa kasi akong driver license dahil expired na at ire-renew ko na lang ulit kapag nakabalik na ako ng Abra. Laks naman. Makalipas nga ng ilang minuto ay andito na nga ako sa may Partas Terminal. Sobrang init nga nung nagbiyahe kami papunta dito sa Bangged. Akala ko may biyahe na pa Manila. Kaso papagyo pala ang mauuna kaya nag-antay pa ako dito ng isang oras pa. Kumuha na nga ako dito ng ticket para sasakay na lang mamaya at saka bumili na lang din ako dito ng snacks ko para hindi maboring sa loob ng bus. Alas 5 na nga ito ng hapon, umalis itong bus na sasakyan ko. Pagkalis pa lang ay binuksan ko na nga agad ang snacks ko. Gutom yarn? Naks doon. Di kasi ako kumain din bago umalis kaya halos katatapos lang din namin ng tanghalian. Napakaganda talaga ng tanawin dito sa Abra tapos sinabayan pa ng sunset. Makalipas ka ng mga ilang oras, nag-bus stop na nga din kami dito sa may Candon City. Merienda muna mga kabusan. Namiss ko nga itong siomay dahil nabitin nga ako kaya napabili ulit nga ako ng isang order pa mga kabusan. Gutom na gutom yarn? Nags doon. Makalipas ng ilang oras ay andito na nga din kami sa may Pangasinan. Pangalawang bus stop na nga ito mga kabusan kaya kain nga ulit tayo. Tinapay naman na may hotdog ang ating lalantakan mga kabusan. Bumaba na nga din ako dito sa may Villasis Pangasinan o kaya mas kilalang Bagsakan. Dito na nga ako mag-aabang ng sasakyan papunta ng Isabela, Tuguegarao o kaya naman Apari basta paakyat papunta sa kanila. Alas 11 na nga ito ng gabi at nakailang oras na nga din akong nag-aantay ng bus nang mag-aalas 2 na ng madaling araw ay wala pa rin dumadaan. Mostly sa kabila kasi sila dumadaan sa may Tiplex. Shortcut yun kaysa dito. Alas 2 pasado nang nung nakasakay ako pero minibus nga lang ang aking nasakyan. Kaya sobrang tagal yung biyahe ko kaya inabutan na nga din ako ng tanghali nang makarating ako ng Cordon Isabela. Kaya bago sasakay sa van papunta sa Madela Quirino, bumili na nga muna ako dito ng Dunkin Donut. Eto kasi yung gustong gusto ni Mrs. na pagkain na pasalubong ko. Ang tagal bago umalis itong van na sasakyan ko. Mahigit isang oras na naman akong nag-antay dito. Muntik pa nga ako magpagupit dito sa likuran ko mga kabusan. Dahil naiinip na nga din ako. At nakailang tanong na nga din ako sa may driver kung matagal pa bago aalis. Alam nyo ba yung feeling na excited ka na makita ang mag-ina mo pero habang papalapit pahirap ng sitwasyon o kaya naman tumatagal lalo. Gusto ko na nga kumain, maligo at mahawakan ng aking mag-ina kaso ang tagal pa. Tapos tumatambay pa yung sinasakyan namin kapag nag-i-stop kasi nag-aantay pa siya ng pasahero. Finally, nakita ko na nga din ang aking mag-ina. Nakakagigil at gusto ko na nga siyang kargahin, halikan, mayakap. At ang liksi na nga din dito ni Baby GM kasi galing nga ako sa biyahe. Kaya tiis muna at nagpahinga lang ako dito saglit saka naman ako naligo. Naghain na nga din dito si Mrs. ng kakainin ko. Kumain nga lang ako dito saglit tapos kinaraga ko na nga din dito si Baby GM. Nung una kinukuha ko siya, medyo naiilang pa. Kalaunan ay naging okay na din na kinarga ko nga siya. Alas 5 na nga ito ng hapon nang sinamahan nila ako na magpagupit ni Baby GM at saka si Mrs. Kaya pumunta nga lang kami dito sa may palengke. Pagkatapos ko naman magpagupit, dumiretso naman kami dito sa My Buddy's Place para magmerienda at banding na din namin tatlo. Siyempre, sobrang namiss ko nga ang aking mag-ina. 3 linggo ko nga lang siya nung iniwan ko dito sa Pinas. Ngayon, malapit na nga siyang mag-iisang taon. Eto na nga din yung pinaka-reason ko kung bakit di ko na nga din kinuha yung pangalawang kontrata ko kahit na kailang beses ako kinausap ni Amo. Para sa akin masyadong baby pa para iwanan ko nga sila para magtrabaho sa malayo. Mabuti na lang hindi naman nag-iiyak si Baby GM habang karga ko nga siya. Kaya ako syempre bilang magulang masaya kasi kasama ko nga din silang dalawa. Napawi nga agad yung lungkot ko at hindi ko naramdam yung pagod ko kahit dire-diretso ang aking biyahe simula umuwi ako nga din ng Pinas. Ang nakakatawa pa nga dito mga kabusan, yung number na binigay sa amin ay day ng birthday ni Baby GM. Kaya tinginan nga lang kami dito ni Mrs. Nag-order lang kami dito ng Lumi, Pansit Kabagan at itong isang to, Shanghai at saka Prey. Ang maganda pa dito sa My Buddy's Place mga kabusan ay mayroong upuan para sa baby kaya saktos kay Baby GM namin. Kakain din kami ng maayos ni Mrs. Ang sarap sa piling na magkasama na kaming tatlo. Kailangan ko din kasing tulungan si Mrs. na makarecover ang katawan niya kaya need niya talaga ako dito sa Pinas. Ang nakakatawa pa nga dito mga kabusan, ang galing na ni Baby GM na kumain kaya mas lalo pa nga niya ako napapabilib bukod sa cute na at pogi na kagaya ko, naks doon.
Tapos grabe talaga ang titig ni Baby GM. Dati sa CP ko nga lang siya nakikita at nakakausap, ngayon ay hindi na. So hanggang dito na lang ang 22 hours na biyahe ko bago ko makita ang aking magina. Anyong!